sunod na araw o sa tournament. Pakimatsagan din ang kilos ng kalaban. Utos na ito sa tauhan. Sa kasakiman ni Congressman na masolo ang tagumpay, nag-isip to ng paraan. Sinigurado nitong sa gagawin nila ay magtatagumpay sila. Sa impluwensya ng mga alarkon, pumayag ang mga tong lumiban muna ng klase si Elrea hanggang matapos ang tournament at dahil sa impluwensya din ng ama ni Venk, malayo rin itong nakipag-ensayo. Isa pa karangalan ng bansa na kasalalay dito kung manalong isa sa estudyante ng MACFA. Sisikat ang kanilang academy dahil sila ang pambato ng bansa. Sa isang lugar sila require mag-ensayo para matutukan ng mabuti. Mga batikang trainer ang humawak sa kanila provided ng gobyerno. Ganon pa man sa isang tao lamang pinagkatiwala ang pamilya Alarcon, ang prinsesa, sa taong kinuha nila para humawak kay Elrea. Todo suporta ang pamilya niya. Nandun din sila Ella para kung magka-injure ang pamangkin, madaling mabigyan ng first aid. Nakabantay din ang chopper na pag-aari ng pamilya. Lolo ni Elrea na si Ralph pag-aantabay. Magpipinsan niya ay nandun din, sayang nga lang, wala mga kaibigan dahil may pasok. Good job, Miss Alarcon. Pagpatuloy mo lang ganyang performance at sigurado, iuwi mo ang titulo, wika ng trainer. Napa-esmed si Congressman. Labis ang inggit sa pamilya Alarcon dahil nasa kanila ng lahat at gusto niyang makaganti sa panghihiya sa kanya. Mr. Drelon, relax ka lang. Pag nakasakay ka sa kabayo, huwag mong ipakita na overexcited ka dahil damayan ang kabayo sinasakin mo at mawawala kayo sa focus na pareho. Kailangan mong kontrolin ang emosyon mo pag sakay ka na ng kabayo. Dahil kung ano ang nararamdaman mo, ganoon din ang kabayong sinasakyan mo. Kumbaga, habang sakay ka niya, magkakonektado kayong dalawa. And one more thing, you need more practice sa pagpapatalon dahil sa last round, meron ito kaya't huwag kang masyadong pakampante. Turo ng trainer kay Venk na tinanguan lang ng huli. Okay, ngayon magkarera kayong dalawa. Unahan makarating sa finish line. Ang mga retiro naman ang gagawin ninyo at kung kinakailangan tumayo para makakuha ng buwelo, gawin ninyo. I have no doubts to Miss Alarcon. Sa'yo, Mr. Drelon, ikaw ang pag-aralan mo. Ang i-relax ang kabayong sakay mo at kung paano ka makakakuha ng buwelo, wika ng trainer. Tumango na naman si Venk at pagbilang ng 3 sabay pinatakbo ni Elrea at Venk ang sakay ng kabayo. Mr. Alarcon, I'm proud to tell you na base sa nakikita ko, malaki ang porsyentong mananalo tayo. Ika ng trainer ni Elrea at nireview ang mga laro at pagpapractice na ginawa ng dalaga. Napangiti ng maluwag si Rafi at ginagapang kamay ni Rafaela. Sobrang saya ni Ralph sa sinabing iyon ng trainer na kinuha niya at di siya nagsisising isinali ang apo. Sina Ella na may nawiwiling manood sa practice ng pamangkin. Si Congressman napapailing sa nakikitang laro ni Venk. Maging ang trainer nito ay nakasunod sa kanila sa part na sila ang tatalon na mapatigil si Venk. Samantalang si Elrea walang kahirap-hirap, tinalon ang harang. Pinahinto sila ng trainer at kinausap si Venk. Mr. Drelon, ano pong problema ninyo? Nakakunot noong tanong ng isang trainer. Nabitin po ako sa pagkuha ng buwelo. Matapat na sagot ni Venk. Okay, dyan tayo mag-focus. Kapag nakikita mong medyo malapit na dito, ihanda mo na sarili mo. Bigyan ng signal ang kabayo at medyo hilahin mong tali para makabuwelo. At pag nasa akto na hilain mo ng mariin ng tali, patuloyin mo, ganun lang kasimple. Turo ng trainer. Ilang ulit niyong pinagawa kay Venk at napagtagumpay ng huli. Iba naman pinagawa nila kay Elrea, ang high speed. Ngunit namangha sila nang biglang tumayo sa Elrea sa mismong itaas ng kabayo. Habang tumatakbo, nagpalakpakan ng mga nanonood. Luwa naman ang mata ng mga trainer higit sa lahat, nanulok yata ng pamilya Alarcon ng dila dahil walang ibig magsalita. Nakatanga ang mga to sa nasaksihan. Halos malunok naman lahat ni Venk ang laway sa nakitang ginawa ni Elrea. Pagkatapos tumayo na Elrea, pabagsak din itong naupo sa likod ng kabayo at sagad ngiti dahil matagal niya na itong gustong subukin at napakasaya dahil kaya pala niya. Nakalapit na si Elrea sa kanyang pamilya ngunit tahimik pa rin ang mga to. Napapailing si Elrea at naalala ang kalokohan ng mga bata sa pangunguna ng mga pinsan. Anong English ng tululaway at luwa ang mata? Hiyaw ni Elrea. Biglang napangisi si Ella dahil nakarinig siya ng ganong tanong sa kanyang kambal. Anong sagot? Ani Ella na siyang una nakabawi sa pagkashock. Di Alarcon clan? Ani Elrea at sinabayan ng ngisi. Na makabawi si Rafi, sinilubong niya ng yakap ang anak. Wala na ako masabi pa anak sa husay mo. Astig ka talaga. Maluhaluhang tura ni Rafi. Nasa ganon silang ayos nang tumunog ang phone ni Rafi sa ibabaw ng mesa.
Inabot naman to ni Rafael at nang makitang walang pangalan, curious na inopen niyang laman ng liham. Sir, bantayin po ninyong mabuti ang anak ninyo, lalo na sa laban sa national. Nasa inyo po kung ignorahin po ang mensahe ko. Nagbibigay lang po ako ng babala. Di na po mahalagang malaman kung sino ko at kung paano ko nalaman ang numero ninyo. Simpleng tao lang po akong nagmamalasakit sa anak ninyo. Nangatalang kamay ni Rafael nang mabasa ang mensahe ng di kilalang tao. Sweetheart, what's wrong? Ani Rafi dahil hinihintay nitong yayakap din siya sa anak. Ngunit nakakunot noo siya na mapansing nanginginig ang kamay nito habang hawak ang kanyang phone. Di na hinintay magsalita si Rafaela, at agad kinuha ang kanyang phone. Binasang naka-open ang liham. Napatiimbagang siyang nilingon ang direksyon ni Congressman, abala sa pakikipag-usap sa mga tao nito. Huwag kang magkakamaling gumawa ng kalokohan, Congressman, dahil pag nagkataon sa Muntinlupa ka pupulutin. Bulong ni Rafi na nanandinig naman ni Ralph. Wala sa loob, pinasa nito ang phone sa biyanan. That's bullshit. Nasaan si Willie? Tanong nito sa mga tauhan. Congressman, umuwi ng Negros at manganganak ang asawa. Ngayon pa siya umalis, ngayon kailangan ko siya? Nanggigigal na sabi nito dahil ayaw nitong makahalata ang pamilya de Leon at pamilya Alarcon na siya ay may binabalak. Dumating ang araw ng national tournament. Bawat bansang kalahok may kani-kaninyang plug na inaiwawagiway. Suportado naman ang MACFA sa dalawang estudyante nito. Todo bantay mga tauhan ni Algon sa pagbabantay ng seguridad ni Alrea. Ngunit ang di alam at walang kamalay-malay na ang dalawang taong siyang nakaatang tagahawak ng tali ng kabayo bago patakbuhin ang mga lalaro at tagahawak ng plug ay may hawak na ringgilya, injection, na ang laman ay drugs at doon nila mismo sa kabayo itinusok. 10 minutes bago to magkaroon ng bisa. Libo-libong mamamayan ang nanonood, mga supporter ng bansang Pilipinas at iba pang kalahok ng bansa. Super proud din si Mrs. Henriette Drilon sa anak na si Venk. Handa ng lahat ng mga kalahok. Sabay-sabay sumampa ang mga manlalaro sa kanilang mga kabayo. Kumanta muna mga tao ng lupang hinirang na siyang pambansang awit. Matapos yon may mga army na sabay-sabay nagtaas ng baril at sa pagputok nangangahulugan na, Go! Nagtagumpay ang dalawang bantay na itusok ang naturang drugs sa kabayo nang walang nakakapansin. Papunta naman si Algon sa boys room na makarinig ng komosyon. Ano, na-inject ba ninyo? Opo, boss, sagot ng lalaki. Okay, si Congressman ang bahala sa inyo, sagot ng kausap. Biglang kinabahan si Algon na marinig ang conversation ng lalaki sa phone nito. Dahil naka-loudspeaker narinig niya kaya't nagduda siya. Di nagtagal nakarinig na ng putok si Algon na nangangahulugan na go. Di nag-aksaya ng panahon at binigyan niya ng pamatay na suntok ang lalaki para paaminin kung sino ang sakay ng kabayong tinurukan at napaamin naman niya ito. Agad niya tong nilagyan ng posas at nilagay sa rehas na bakal, saka tumakbo na tungo sa arena. Pilit kinokontak si Rafi. Patigilin niyo si Alrea Bayaw, kung hindi, mapapahamak siya. What? Si Alrea ayun oh. Nakalayo na ang galingan ng pamangkin mo. Sagot ni Rafi na halos pasigaw dahil di na magkariningan sa ingay ng loob ng arena. Hindi mo ako naiintindihan, Bayaw, kung may pagkakatong patigilin ka ang laro. Ani Algo na humihingal dahil sa katatakbo. Nagtataka si Rafi at biglang kinabahan, ngunit huli na at biglang nakaramdam ng takot na makitang nagaganap sa hindi kalayuan. Oh my God, Alrea! Sambit ni Rafi. Umalingaw ang sigawan ng mga tao. Sa unang pagkakataon nakaramdam ng pagpanik si Alrea dahil sa walang direksyon ng takbo ng kabayong sinasakyan niya. Pilit siyang nilalaglag. Tinaas ng kabayong paa at nagwawala. Sa pagkakataong yon di niya alam ang gagawin. Nakita niya si Venk akmang tutulungan siya ngunit pinigilan niya. Kahit nakakaramdam ng takot nakuha pa niya magsalita. Go Venk, karangalan ng bansa nating nakataya dito. Go, huwag mo akong alalahanin. May narinig si Alrea ang sumisigaw at tumalon na siya. Ngunit di siya makuha ng pagkakataon. Nagwawalay pa rin ang kabayo at tila galit na galit sa taong nakasakay sa kanya. Walang sinayang na sandali si Rafi. Mabilis siyang nagtungo sa kinaroroonan ng anak. Sinisigawan tong tumalon na. Wala nang choice si Alrea kundi ang tumalon. Ngunit dahil sa likod ng kabayong nagwawala, nasabit ang paa ni Alrea sa tapakan at kasama ng kanyang upuan, tumilapon sa lakas ng pagkakasipa sa kanyang katawan. Alrea! Halos di may galaw ni Rafi ang katawan na makita, tumilapon ng anak. Nag-aaral ng sumugodan si Ralph, Rhea at ang pamilya Alarcon para sa kalohan si Alrea.
Napaluha si Rafaela at nanginig ang buong katawan tulad ni Rafi. Halos di rin ito maigalaw ang paa dahil dala ng takot at pag-aalala at pagkabigla. Walang malay na binuhat ni Randy ang pamangkin na si Alrea dahil parating na si Ryan sakay ng chopper na magdadala dito sa ospital. Men, pusasan ninyo si Congressman at huwag hahayang makatakas. Utos ni Algon sa mga tauhan. Napasuntok to sa pader dahil kahit gaano pa kahigpit ang pagbabantay nila kay Alrea, nakalusot pa rin talaga ang tauhan ni Congressman at di nila akalain ang mga bantay ang nagkukuntsaba nito. Congressman, hinuhuli ka namin sa tangka sa buhay ni Miss Alarcon. Ika ng pulis at pinusasan si Congressman. Nagkagulo ang mga tao. Maraming media nakatutok sa kanila. What's the meaning of this? At bakit hinuhuli niyo ako? Wala akong kasalanan. Baka ipasib ako kayo sa pwesto. Nasaan ang warrant of arrest ninyo? Ani Congressman na pilit nagpupumigla sa pagkakaposas. Alrea, anak ko. Umiiyak na sabi ni Rafaela. Kung di pa ito giniyan ni Ella pasakay ng chopper, nanatili pa rin tong nakatayo. Rafi, sumakay ka na para tatlo tayo sa loob. Ani Ella sa kapatid. Susunod ako ate, may aayusin lamang ako. Pakiusap tawagan niyo ako kung ano ng balita. Tiimbagang nasabi ni Rafi na halatadong galit na galit. Alrea, anak ko, gumising ka. Ani Rafaela tinapik-tapik ang pisngi na anak. Hipag, huwag mong masyadong galawin. Baka may mga batong nabali sa kanya. Nag-aalalang saway ni Ella. Ryan, tayo na, bilisan mo. Utos ito sa kapatid na siyang piloto ng chopper. Sinabi kong pakawalan ninyo ko, mga gago kayo. At tatandaan ko mga pagmumukha ninyo dahil mawawalan kayo ng trabaho dahil dito. At sino nag-utos sa inyong takipin at paratangan ako, ha? Ika pa rin ni Congressman Saturn na nagwawala. Ako, Congressman, dahil may sapat kaming ebidensya sa ginawa mo. Hindi ka marunong maglaro ng patas at masanaisin mo pa na may mapahamak dahil sa kagaguhan mo? Gigit na tura ni Algon. Nasaan ang warrant of arrest ninyo? Ika pa rin ni Congressman na pilit na lumulusot. Gago ito ang warrant of arrest. Ani Rafit biglang sumulpot at binigyan ng napakalakas sa suntok sa mukha si Congressman na naging sanhi ng pagkawala nito ng malay. Wala ang focus ng iba sa karera dahil natuon ng pansin ng iba sa kaguluhan na likha ni Congressman. Sa lakas ng suntok na walan to ng malay, sa rehas na bakal na to nagising. Sa Manila Med dinala si Alrea. Mabilis tong inasikaso ng mga nurse at dahil doktor si Ella siya na nag-asikasa sa pamangkin kasama na iba pang doktor. Lumuluha naman palakad-lakad si Rafaela, kinakabahan sa sitwasyon ng anak na walang malay. Okay lang yan anak, ang importante, ginawa mong best mo. Pampalubag loob naman ni Henry sa anak na si Venk dahil natalo ito. Sa galing ng mga kalaban, hindi siya nakakuha ng pagkakataon na makuha ang titulo. Pinagsisihan niyang di niya tinulungan si Alrea. Ma, nakita niyo po ba ang nangyari kay Alrea? Tanong ni Venk sa ina. Tumango si Henry at kinuwento ang nangyari. Sayang ma, hindi ako nanalo. Kahit yun man lang sana nagawa ko para mapasaya siya. Iba naman ang naiisip ko anak. Baka isipin ng mga Alarcon na may kinalaman kayo sa nangyari sa anak nila. Dahil si Congressman ang tinuturong may kagagawan ng nangyari sa kanya. Malungkot na sabad ni Mr. Jalon. What? Si Congressman? Ani Venk na di makapaniwala. Di nagtagal may medyang lumapit sa kanila at nais makausap si Venk. Nandito pa rin tayo ngayon kung saan ginanap ang tournament na siyang dahilan ng pagkapahamak ng prinsesa ng mga Alarcon na si Miss Alrea Alarcon. Ayon sa nasaksihan kanina, tinuturong pinagpipitagan pong si Congressman Saturn ang may kagagawan umano sa pagkakaaksidente ng dalaga dahil sa drugs na itinurok sa kabayo. Hinihintay pa po ang pasya ng judge kung bibigyan pa ng pagkakataon ng dalaga sa pagkadayo nito sa laro. Nandito pa rin po si Mr. Ventrelon na siyang hawak ni Congressman at nais manalo sa naturang karera. Mr. Venk, ano pong masasabi ninyo sa pagka-aksidente ng kasama ninyo na nag-represent sa bansa natin? May alam po ba kayo sa plano ni Congressman? Tanong ng reporter. Wala po kaming alam sa plano ni Kong Saturn. Excuse me po. Ani Venk at inakay na mga magulang paalis sa harina. Dahil sa pagkadaya kay Alrea, inset muli ang laro. Ngunit di na sa Pilipinas gaganapin kundi sa China. Yun ang kahilingan ng nanalo sa karera. Sobrang pag-aalala naman ang naramdaman ngayon ng mga Alarcon at mga kaibigan ni Alrea. Naging laman ng dyaryo telebisyon ang nangyari sa national tournament. Nadiin ang pangalan ni Congressman at umamin din na naglagay ng gamot sa mineral water kay Alrea sa ulang laban nito. Gigil na gigil ang pamilya Gregorio at Alarcon sa nalaman.
Kaya't bilang galit dinagdagan nila ang bilang ng dyaryo na nakalathala ang mga kabulukang ginawa ni Congressman at pinatagal din sa telebisyon para malaman ng mamamayan ang ginawa nito. May mga press na dumalaw kay Congressman at in-interview ito. Congressman, ano pong masasabi ninyo sa akusasyon sa inyo? Tanong ng reporter. Wala po akong ginagawang masama. Sa palagay ko po mga kalaban ko lang sa politikong may kagagawan at akong nais sangkalan, idiin at parusahan na siyang pinaniniwalaan ngayon ng pamilya Alarcon. Ito lang po ang masasabi ko, wala po akong kasalanan. Umiiyak na sabi ni Congressman. Gigil na gigil si Randy na nakapanood ng interview sa Congressman. Gigil namang nagtungo sa presinto si Algon kasama si Ralph. Di na pinasama sa Joe at baka mapahamak pa nang wala sa oras. Tarantado ka, Congressman. Gigil namang nagtungo sa presinto si Algon kasama si Ralph. Nagkamali ka ng binangga mo. Sinusumpa kong pagsisisihan mo na malaki ang ginawa mo at maisusumpa mong sana hindi na nag-cruise ang mga landas natin. Dahil oras na may di magandang nangyari sa apo ko, pagsisisihan mo kung bakit ka pa pinanganak sa mundo. We're not playing dirty game like you, but I will promise. Lahat ng tinatamas ang inang pamilya mo mawawala. And no good treatment inside of the jail. Pagkos, bibigyan ka namin tagamasahe mo araw-araw na makapagpapalimot ng iyong panggaganti. Ani Ralph na nanginginig sa sobrang galit. Bayaran mong presyo sa loob at bigyan ng masahe sa katawan ni Congressman? Ani Ralph sa sobrang galit. Di nyo pwedeng gawin sa akin yan. Idedemanda ko kayo. Hiyaw na sabi ni Congressman dala ng takot. Gago ka pala eh. Kung ikaw kaya magbayad para mapahamak ang apo ko, ano na lang kaya ang kaya naming gawin? Mababait kaming tao, Congressman, pero masama kaming kaaway. Oras na hindi magkamali ang apo ko mula bukas, hindi lang masahe ang mararamdaman mo, pati voltage ng kuryente mapapasayo. Makahulugang sabi ni Ralph. Pabalya namang binalik ni Algon sa kulungan si Congressman. Matino at malinis siyang pulis pero sa pagkakataong to, di naman sigurong masamang bigyan nang di malilimutang leksyon si Congressman, kaya't sinenyasan niya ang bantay sa kulungan at binigay ang sobrang inabot sa kanya ni Ralph. Nagwawala si Congressman sa loob, ngunit nilagyan ng mga preso ng bosal ang bunganga nito at saka binugbog. Rafi, 3 araw nang di nagigising ang anak natin? Ni Rafaela na umiiyak at nakatingin sa anak na walang malay. Maging si Nazira, Diana, Joanna at Angel ay nakabantay sa walang mali na si Alrea. Dahil di mapalagay sa JT at sobrang nag-aalala sa dalaga, dinalaw din niya to sa ospital. Guys, kayo munang bahala sa kaibigan ninyo at pag nagkamali na siya, tawagan kaagad ninyo kami at dadala ko muna sa labas tong tita Rafaela ninyo na makalanghap ng sariwang hangin. Ani Rafit inakay ang asawa palabas na walang tigil kakaiyak. Sweetheart, alam kong matapang ang anak natin. Lalaban yun kaya huminahon ka na? Ani Rafi kay Rafaela. Paano kung umihikbing sagot ni Rafaela na di matuloy-tuloy ang sasabihin. She will be fine, okay? Ani Rafi na nag-aalala pa rin para sa anak, ngunit kailangan magpakatatag para sa asawa. Humahangos namang nagtungo si Veng sa ospital kung saan naroon si Alrea. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ni Zira kay Veng na makapasok to sa loob. Gusto ko lang makita ang ate mo. Nakayokong sagot ni Veng. Gustong makita? For what? Di ba nga hindi mo siya tinulungan kahit nakita mo na nangyayari sa kanya? Tinuloy mo pa rin? Pero ano, nanalo ka ba? Bakit ako konsensya ka ba sa ginawa ninyo sa ate ko? Bulyaw ni Zira na sa unang pagkakataon, nakakita ang nagalit. Kung ako sa'yo, umalis ka na pare. Di ako makapaniwala na sa kagustuhan mong manalo magagawa niyong ganun. Bakit pare? Dahil ba hindi ubra ang charm mo kay Alrea? Kaya't sa gantong paraan ka bumawi. Ang lakas ng loob mo paring magpakita pa dito. Galit na sambat ni JT. Pinigilan naman ni Diana at Zira at pinakalma. Damn you pare. Of all people, ikaw pang nanghusga sa akin? Akala ko kilala mo na ako, hindi pa pala. Alam ng Diyos wala akong alam sa nangyari kay Alrea at sa plano ni Congressman. Hindi ko rin kagustuhan na mapahamak si Alrea dahil Tell to the Marines, pare. Maniniwala pa sana ako sa'yo kung tinulungan mo siya. Kaso hindi mo tinulungan kundi pinagpatuloy mo pa sa pag-aakala mong mananalo ka? Galit na sigaw ni JT. Napaungol si Alrea at yun ang nagpatigil sa pagtatalo ng dalawa. Nagmulat to ng mata at unang nakita si Venk. Di nagtagal nakaramdam siya ng matinding kirot sa paa na nakaangat sa kama na puno ng benda dahil napuruhan to ng kabayo. Tumama ang kanyang paa sa malaking bato. Ang sakit!
Daing ni Alrea, tunlang parang natauhan si na Diana at agad tumawag ng doktor. Nang marinig ni Rafi na tila nagkakagulo sa loob ng kwarto ng anak, agad nagtungo ang mga to sa kwarto ni Alrea. Ngunit dumilim lalong mukha ni Rafi na makita si Venk. Masama ang loob nito dahil hindi man lang nagawang tulungan ng anak nung oras na kailangan ng tulong tas makikita niya doon sa loob ng silid ng anak. What are you doing here? Tanong ni Rafi kay Venk. Sir, gusto ko lang pong makita si Alrea. Ani Venk na nakayoko. Para ano pa? Baka kasabot ka rin ni Congressman. Ani Rafi, di maiwasan na mag-isip ng masama. Daddy, wala pong kasalanan si Venk. Ani Alrea, kahit ramdam ang sakit, nakuha pa rin magsalita. Kung wala siyang kasalanan, bakit di ka man lang niya tinulungan? Ani Rafi, seryoso pa rin ang mukha. Daddy, please, wala siyang kasalanan. Ako ang may gustong ituloy niya ang laban dahil alam kong alanganing manalo pa ako. Dahil sa lagay ng kabayang sinasakyan ko, mas kahiyahiya kung pareho kaming walang nagawa at natalo nang di lumalaban. Kaya ako mismo nag-unjok na ituloy niya. Ani Alrea ang nakapikit dahil sa nararamdamang sakit. Para namang napahiya si na JT dahil sa panghuhusga sa kaibigan. Di niya masisi ang sarili na mag-isip ng ganon dahil nga sa mga nasasabi ni Venk sa kanya. I'm sorry, iho. Para kasing nawalan na ako ng tiwala sa mga gustong lumapit sa anak ko. Ani Rafi na humingi ng paumanhin kay Venk. Ngumiti si Venk kay Rafi. Okay lang po yun, sir. Alam ko naman na nag-aalala lang kayo sa anak ninyo. Ani Venk. Tinapik naman ni Rafi ang balikat nito. Dok, ano nangyari sa paan ng anak ko? Bakit dumadaing siya sa sakit? Ani Rafaela sa doktor na kasama ni Ella tumingin kay Alrea. Si Era na may binabasa ang result ng pagsusuring ginawa nila. Calm down, Mrs. Dala lang ng sobrang pagkabugbog at pamamaga, kaya huwag kayong mag-alala. Pagpasalamat natin na hindi ang ulo niyang tumama sa bato. Doktora, Ella, ikaw munang bahala sa pamangkin mo, ha? Salamat din sa pagtulong mo sa amin. Paalam ang doktor kay Ella. Ako na pong bahala, Doktora Madrid, ani Ella. Tahimik ang mga tao sa loob ng kwarto ni Alrea, tinitingnan lamang nilang dalaga. Nawala ang pangirot ng binti nitong nakaangat sa kama. Puro ng benda dahil sa anastesyang tinurok sa kanya. Hala, umuro mga dila ninyo? Hindi pa ako mamamatay ha. Mabait daw ako kaya tinanggan ako ni San Pedro. Tsaka sabi ni San Pedro kailangan ko raw patunayan sa mga tao na ako ang rina pagdating sa karera ng mga kabayo. Kaya chillax guys. Imasahin lang ninyong pa ako. Natatawang sabi ni Alrea. Lumuluhang lumapit si Alrea kay Rafaela. Ikaw talagang bata ka. Napahamak na't lahat-lahat, puro ka pa rin kapilihan. At buti na lang si San Pedro ang tumanggi sa'yo. Nako, kung nagkataon.